Ilang araw na akong nagkikrave sa biko at naiisip ko ito habang ako'y nagkakape, kaya tara't samahan nyo naman ako gumawa ng biko. Alam nyo guys, madali lang naman talagang gumawa ng biko. Kung sa pag-abot ng iyong pangarap ay kailangan mo ng lakas ng loob, sa paggawa naman ng biko ay kailangan mo ng lakas ng iyong mga balikat. Charing. At isang advice ko rin sa'yo, pag gusto mong gumawa ng biko, dapat may kasama kang isang tao na magsasab sa'yo sa paghalo-halo dito. Anyway guys, mag-uumpisa na nga ako sa pagluluto nitong aking biko at meron ako ditong 3 cups na malagkit at huhugasan ko muna. At pagkatapos ko nga hugasan ng aking malagkit ay isasaing ko ito with 3 cups of coconut milk. Kapag gumagawa ako ng biko, kung ilang cups ang ginamit ko na malagkit, ganun din ang ratio ng nilalagay kong coconut milk. And then isasaing ko lang ito in medium heat, gaya ng pagsasaing ko sa kanin. At habang hinihintay ko ngang maluto itong aking malagkit, ay mag-uumpisa naman ako sa paggawa ng aking latik na siyang the first challenging part sa paggawa ng biko. Alam nyo ba na inabot ako ng 30 minutes sa paggawa nitong aking latik dahil sa niluto ko lang ito sa low heat. Habang nagluluto nga ako ng aking latik at napakatagal nitong lutuin, ay naisip ko na ang lahat ng hinanaing ko sa buhay. Mga utang ko na dapat bayaran at ang mga pangarap ko na hindi ko naabot. Charing. Anyway guys, pinatuloy ko nga lang yan dyan yung paghalo-halo neto at nang ma-reach ko yung ganitong kulay ng aking latik, dapat golden brown siya. At kung napapansin nyo ay hindi ko itatapon itong ating langis at iniiwanan ko siya sa kawali. Bakit? Dahil ihahalo ko ito sa aking sinaing na malagkit. Para ano ba? Kapag nagluto ka ng biko at hinalo mo ang langis sa iyong malagkit, mas lalong manunuot ang sarap nito. Malinamnam, mabango at matagal masira ang iyong biko. May bago ka na namang natutunan sa paggawa ng biko, no? Char. At ngayon naman guys, ay uumpisahan ko na ang the second challenging part sa paggawa ng aking biko. Ang paghalo-halo nitong aking malagkit. Nung ma-well combine ko na nga ang aking langis sa aking malagkit, ay nilagay ko na rin itong aking 1 cup of sugar. Kapag naglalagay ako guys ng sugar ay hindi masyadong marami dahil ayaw ko ng sobrang tamis. Pero syempre, the choice is yours kung gusto mong mas matamis or kung gusto mong mas tama lang para perfect talaga siya sa kape mo. Ito yung ibig kong sabihin kanina na sabi ko kapag gusto mong gumawa ng biko, dapat talaga may kasama ka para may magsasab sa'yo sa paghalo-halo dito. Dahil talagang nakakangawit ng mga balikat. At syempre, wala akong choice na umpisahan ko na, panindigan ko na, tapusin ko na. Paano ko nga ba nalalaman na luto na talaga itong aking biko? Usually, after 20 to 30 minutes na paghalo-halo ko sa aking biko, ay napapansin ko na lumalaban na ito sa aking sandok. Habang tumatagal, lalo siyang kumukunat and that means luto na ang aking biko at lalagyan ko lang ng kunting asin para mag-balance ang lasa nito, pampawala na rin ang umay. Actually, pwede naman akong bumili nito sa Filipino shop. Yun nga lang, pag bumili ako sa Filipino shop, nasa $8 to $10 ang para lang sa sarili ko. Katumbas nito yung 2 kilo ng malagkit at meron ng coconut milk. At kapag ako ang gumawa nito ay makakakain na ang buo kong pamilya at makapagbigay pa ako sa mga friends ko. 2 lutuan ko na siya. O diba, iba pa rin talaga kapag alam mong gawin dahil nakakatipid ka. Lalo na ako, mahilig talaga ako magtipid. Di naman ako yung mayaman, char. Abay, sa hirap ba naman ang buhay ngayon? Bilang nanay, mas pipiliin mo talaga kung saan ka nakakatipid, diba? Relate ka? Anyway guys, ang dami ko na naman ngang sinabi. Bumalik nga tayo dito sa aking niluluto. Nang maluto na nga itong aking biko, ay nilagay ko na siya sa aking malaking pinggan. In-slice ko sila at ilalagay ko na itong aking nilutong latte. O ano, ilang order ang sayo? Charing. After 1 hour na nakakapagod na paghalo-halo nitong biko, worth it talaga. Heto na ang aking special homemade biko. Craving solved na naman si Inday. That's all my cooking vlog for today. Thank you for watching. Have a nice day everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!